Kapagpalang gabi po sa ating lahat at tayo po mag-share ng ating pong ginagawang daily devotion. Chapter 49 na po tayo. Ang akin pong i-share ay dito po sa chapter 49 verse 1 to 5 po. At sinasabi nga po sa talatang ito, ang pahayag ni Jacob tungkol sa kanyang mga anak. Ipinatawag ni Jacob ang kanyang mga anak at sinabi, lumapit kayo sa akin at sasabihin ko sa inyo ang mangyayari sa inyong hinaharap. Kayo mga anak ay magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Si Ruben ang panganay na anak sa lahat ng kung supling ay pinakamalakas. Mapusok ang loob, baka ang katulad. Bawat madaanan ay sumasambulat. Sa kabila nito'y hindi kasisikat, hindi mangunguna, hindi matatanyag, pagkat ang ama mo ay iyong hinamak. Dangal ng aliping asawa ko ay iyong winasak. Simeon at Levi, magkapatid, ang sandata ninyo'y ipanlulupig. Amen. Dito po sa talatang ito ay makikita po natin na pinatawag po ni Jacob yung pong kanyang mga anak. Dahil po may sasabihin po ni Jacob yung pong mga prediction niya sa kanyang sa mga anak niya. At sinabi nga po dito na si Ruben po yung panganay. Si Ruben po, ang maganda naman po yung pagkakaprediksyon kay Ruben na sinabi nga sa kanya, siya yung kanyang panganay na anak, siya ay mapusok ang loob, baka ang katulad, bawat madaanan ay sumasambulat. Ibig sabihin po talagang may power po talaga si Ruben. Malakas, nasa kanya po siguro bilang isang panganay, yung pong katangian na nagagampanan po niya yung bilang panganay sa kanyang pong mga kapatid. At sinasabi nga po rito ng kanyang ama na sa kabila nito ay hindi kasisikat, hindi mangunguna, hindi matatanyag. Dahil nga po si Ruben po may nagawa pong kasalanan, na yung pong kasalanan na ginawa niya bilang ama niya sa kanyang ama, na yung kanya pong asawa po ng kanyang ama ay kanya pong sinipingan. Kaya sinabi nga po dito, pagkat ang ama mo ay iyong hinamak. Makikita po natin kapag po tayo ay may nagawa bilang anak na may nagawa tayong kasalanan sa ating magulang, talaga pong hindi po tayo magtatagumpay sa lahat po ng gusto mangyari natin sa buhay. Kita nga po niyo si Ruben, kahit po na maganda po yung prediction ni Jacob, sinabi halos nasa kanya na po yung katangian. Pero sa kabila nito hindi po sisikat dahil nga po sa ginawa po ni Ruben na yung dangal ng aliping asawa po ni Jacob ay kanya pong winasa. Kaya makikita po natin na talaga kapag po tayo, dahil nga po sa kasalanan, kapag po tayo ay nakakagawa ng kasalanan, lalo po hindi iba sa atin, lalo't kadugo po natin, napakahirap po talaga, ang sagabal po talaga sa buhay. Kahit po sa takbo ng pamumuhay natin ngayon, kapag po tayo ay hindi po marunong rumispeto sa ating magulang, ay hindi po tayo aasiso ang ating buhay. Kaya sinasabi nga po dito sa Ephesians chapter 6 verse 2 po, ang sinasabi po dito na honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Yan, makikita po natin na sa Ephesians sinabi po yan ng Panginoon na dapat po natin igalang ang ating mga magulang. Kaya sa ginawa po ni Ruben ito sa kanyang ama, naging balakid po. Nasa kabila po pala ng dapat po siya dapat po pala si Ruben ay sikat, pero sa ginawa po ni Ruben na pagsiping po sa asawa ng kanyang ama, ay sinabi po ni Jacob, sa kabila nito ay hindi kasisikat, hindi mangunguna, hindi matatanyag. Kita po ninyo dahil po sa kasalanan. Siguro po kung hindi po nagawa ni Ruben po ito sa kanyang ama, siguro po maganda po yung magiging kasunod pa na magiging prediction po ni Jacob sa kanya. Dahil sinabi nga dito, pagkat ang ama mo ay iyong hinamak, dangal ng aliping asawa ko ay iyong winasak. Yan po natin makikita kapag po dahil sa kasalanan, maraming pong pagbabago, maraming pong hadlang. Kaya
kung maaari po talaga, kung dapat po natin marunong po tayong sumunod sa Panginoon. Kita niyo po si Simeon at Levi, ang sinabi po sa kanya, maganda po yung prediction nila na ang santata ninyo ay ipanlulupig. Makikita po natin kasi siguro maganda po yung pagsunod ni Simeon at Levi sa kanyang ama. Pero kung si Ruben po hindi po sinipingan siguro yung kanyang asawa, siguro po hindi po masasabi niya po yun. Kahit naman po sa buhay natin, pagka po tayo may nagawang pagkakamali sa ating magulang, tapos hindi po natin hihingi ng tawad, diyan po tayo magkakaroon ng hadlang sa blessing na mapupunta sa atin. Kasi ang magulang po natin, dapat po nating irespeto, dapat po nating igalang. Kaya sinabi nga dito sa Ephesians chapter 6 verse 2, honor your father and your mother. Sinasabi dito. Kaya dapat po nating igalang yung ating mga magulang. So, salamat po. At hanggang dito na lang po, and God bless po sa ating lahat. Glory to God po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ay makikita sa Genesis chapter 49 verses 6 to 10. Ito po ang nakasaad. Sa usapan ninyo di ako sasali, sa inyong gawain hindi babahagi. Kapag nagagalit, agad pong papatay. Lumpo, pati hayop kung makatuwaan. Kayo susumpain sa bangis at galit sa ugali ninyo na mapagmalabis. Kayo'y magkawatak-watak sa buong lupain. Sa buong Israel ay pangangalatin. Ikaw naman, Juda, ay papupurihan ninyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa lig ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan. Muling magkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Juda ay liyong naghihimlay. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong isi-share ngayon ay sa Genesis chapter 49 verse 11 to 15. Batang asno niya doon natali sa puno ng ubas na tanging pinili. Mga damit niya ay doon nilalabhan sa aking ubas na lubhang matapang. Matay namumulad dahilan sa alak. Ngipi pumuputi sa inuming gatas. Sa baybaying dagat doon sa Zebulon, ang sasakyang dagat sa iyo'y kakanlong, ang inyong lupa ay aabot sa Sidon. Malakas na asno ang katulad mo, Isakar, ngunit sa kulungan ka maglulumagak. Nang kanya makita ang iyong pahingahan, ang lupain do'y tunay na mainam. Tiniis na niyang makuba sa pasan, nagpaalipin na kahit mahirapan pa. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 49 verses 16 to 20. Ito po ay para kay Mera. Ito po ang nakasaad. Si Dan ay magiging isang pangunahin katulad ng ibang pinuno ng Israel. Ahas na mabagsik sa tabi ng daan, na handang tumuklaw sa kabayong daraan upang maihulog iyong taong sakay. Sa pagliligtas mo, O Diyos, ako'y maghihintay. Haharangin si God ng matulisan na labanan niya at Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 49 verse 21 to 25. Si Neftali naman ay tulad ng usa, malayat ang dalang balitay maganda. Si Jose na may baging na mabunga, sa tabi ng bukal na nakatanim siya. Paakyat sa pader
ang pagtubo niya. Mga ngaso ang nagpapahirap, hinahabol siya ng palasot sibat. Subalit ang iyong busog ay mananatiling malakas. Ang iyong mga bisig ay palalakasin. Ang dahilan nito'y ang Diyos ni Jacob, pastol ng Israel, matibay na muog. Diyos ng iyong amay siyang sasaklolo. Ang makapangyarihang Diyos magbabasbas sa iyo. Magbuhat sa langit, bubuhos ang ulan, malalim na tubig sa lupa'y bubukal. Dibdib na malusog, pati bahay batay pagpapalain, dit kanyang babasbasan. Amen. At ang pagpapalang muli po sa ating lahat at nasa Genesis chapter 49 na po tayo. At ang sa akin po na yatas ay sa verses 26 to 33. Sabi po rito sa 26, ngayon marami akong pagpapala labis pa sa kasaganaan noon ng mga sinaunang kaburulan. Naway matanggap mo mga pagpapalang ito. Kasi ikaw na nakakahigit kaysa sa iyong mga kapatid. 27, ikaw Benjamin, katulad ng asong lobo na sumisila sa umaga ng kanyang nahuli at nahuli para kainin at sa gabi pinaghati-hatian ng natirang na samsam. 28, sila ang 12 anak ni Jacob na pinanggalingan ng mga lahi ng Israel at iyon ang huling habilin ni Jacob sa bawat isa sa kanila. Ang pagkamatay ni Jacob sa 29 matapos habilin ni Jacob ang mga anak niya, sinabi niya, ngayon, sandali na lang at makakasama ko na mga kamag-anak ko sa kabilang buhay. Inilibing niyo ako sa libingan ng mga ninuno doon sa kuweba na nasa bukid ni Efron na Heteo. Ang bukid niya ay nasa Makpela sa silangan ng Mamre sa sakop ng Kanaan. Binili ng lolo kong si Abraham ang bukid na iyon kay Efron para gawing libingan. 31, doon siya inilibing pati ang lola kong si Sarah at ang mga magulang kong sina Isaac at Rebecca. At doon ko rin inilibing si Leah. 32, ang bukid at kuweba ay binili ng mga Heteo. 33, last verse, pagkatapos magsalita ni Jacob sa kanyang mga anak, nahiga siya at nalagutan ng hininga at sinama niya siya sa kanyang mga kamag-anak na sa makabilang buhay. Excuse me. Purinan niya sa pagbasa ng kanyang mga salita. Dito po sa verses 1 to 28 na banggit kung paano binasbasan ni Jacob ang kanyang mga anak ayon sa kanilang mga gawa. Pero halos yung mga anak niya ay committed to sin, pero ang mahalaga ay nagrepent sila at nagsisi sila sa ating Panginoon at bumalik loob. Ay naman po muling pinagpaala sila na yung blessing ng Panginoon ay na-extend sa kanila. Dito sa verse na ito may tuturo sa atin na tayo ay binabasbasan, tayo ay pinagpapala hindi dahil po sa ating mga gawa. Sabi po sa Romans chapter 10 verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ayun po, yung binanggit dito na ang ating Panginoon ay dakila sa kanyang mga salita. Tapat siya sa kanyang mga salita na walang kung ikaw ay magbabalik loob, kung tayo ay magbabalik loob at tatalikod sa ating mga kasalanan, muli tayong pagpapalain ng ating Panginoon at pagkakaloob ng kanyang grasya, ang kanyang awa at tabag na po. Tulad po ng mga na-experience nila na sila man po ay nagkaroon ng pagkakasala pero binalik ng Diyos ang kanilang mga biyaya dahil po sila ay nagbalik loob. Isang paalala po ito sa atin na tayo po huwag natin i-condemn ang ating mga kasalanan. Muli tayo magbalik sa ating Panginoon upang tayo'y muling ipagkaloob niya yung kanyang biyaya at yung ibigay sa atin yung awa at habag. Dito po sa mga nabasa natin, mga aral na
nangungusap ang ating Panginoon na pagpapalain niya rin tayo kung magpapasakop tayo sa ating Panginoon ng buong pagkatao, no? Na dapat kung magpapasakop tayo, mag-unite yung ating, magkakaisa yung ating spirit at yung body. Na hindi pa pwedeng yung katawan natin gusto pero yung ating spirit ay hindi naman, no? Dapat magpapasakop tayo ng buong puso. At pag pinagpala tayo ng Panginoon, di po ba sinabi ng ating Panginoon na pagpapalain din niya yung ating sambayanan? Ganon ang ating Panginoon na lahat tayo ay nagkasala pero sa biyaya lang ng Diyos tayo ay makakaligtas. Pero halimbawa naman tayo, no, may mga paalaala din dito na temporary nawawala po yung ating kaligtasan at na kapag tayo ay bumabalik muli sa ating mga kasalanan, temporary nawawala yung ating kaligtasan na yun at naantala muli yung mga biyaya na dapat ipagkakaloob niya. Kaya dapat patuloy tayo na patuloy tayong gumawa ng naayon sa ating Panginoon. Yan nga po yung katulad ng mga anak nila ni Jacob na sila ay pinagpala, sila ay binasbasan ayon sa kanilang mga gawa. Dahil sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 na chapter 2 verse 8 to 9, sabi to, for it's by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God. Not by works, so that no one can boast. Sorry. So, yung salvation natin ay isa po itong regalo sa atin ng ating Panginoon. Excuse po. At finally, yung pong bili ni Jacob sa kanyang mga anak na yung literal, yung iba, binibilin yung mga ari-arian, no? Binibilin yung kanyang mga utang na sila na magbayad. Pero dito po sa kwento ng buhay nila Jacob at ng kanyang mga anak, yung bilin niya na sa kanyang kapag namatay siya ay ibalik doon, ilibing siya sa promised land. Ito yung Kanaan. Sa buhay natin tayo paalaala na tayo dito sa lupa, lahat tayo ay may katapusan na habang nandito pa tayo ay gumawa tayo ng mabuti at magsisi tayo sa ating mga kasalanan. At yung promise lang na sinasabi po, no, yun po yun doon sa Kanaan. Tayo po ngayon ay lumalakad. Yung promise lang na naghihintay sa atin, yun po yung kingdom of God. No? At lamang po, maraming salamat and God bless you all. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat para po sa ating devotion. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang Genesis chapter 49 verses 1 to 5. Sabi po rito, then Jacob called together all his sons and said, gather around me and I will tell you what will happen to each of you in the days to come. Come and listen, you sons of Jacob, listen to Israel your father. Reuben, you are my firstborn, my strength, the child of my vigorous youth. You are first in rank and first in power. But you are as unruly as a flood, and you will be first no longer. For you went to bed with my wife. You defiled my marriage couch. Simeon and Levi are two of a kind. Their weapons are instruments of violence. Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. God bless everyone. Ang gabi muli, ito po yung aking message sa Genesis 49, verse 6 to 10. O kaluluwa ko, huwag kang pumasok sa kanilang payo. Sa kanilang kapisanan ay huwag kang makiisa. Kalwalhatian ko, sapagkat sa kanilang galit ay pumatay ng tao. At sa kanilang sariling kalooban ay pumutol ng hita ng baka. Sumpain ang kanilang galit sapagkat nabangis at ang kanilang pag-iinit sapagkat mabagsik. Aking babahagihin sila sa
Naibabasay ko po Genesis chapter 49, verse 11 to 15. He will tether his donkey to a vine, his colt to the choicest branch. He will wash his garments in wine. He robes in the blood of grapes. His eyes will be darker than wine, his teeth whiter than milk. Zebulun will lie by the seashores and become a heaven for ships. His border will extend toward Sidon. Issachar, he is a roban donkey lying down between two southern backs. When he sees how good is his resting place and how pleasant is his land, he will bend his shoulder to the burden and submit to forced labor. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Genesis chapter 49 verse 16 to 20. Then shall judge his people as one of the tribes of Israel. Then shall be a serpent by the way, an adder in the path that beats the horse hell, so that his riders shall fall backward. I have awaited for thee salvation, O Lord. God, a trap shall overcome him, but he shall overcome, and the last. Out of us her his bread shall be fat, and he shall yield royal dainties. Amen. Genesis chapter 49 verse 21 to 25. Naphtali is the salt fruit that bears beautiful ponds. Joseph is poor bean near a spring whose branches climb over a well. With bitterness, Rachel attacked him. They shot at him with hostility, but his bow remained undisturbed. His strong arms stayed liver because of the hand of the mighty one of Jacob, because of the shepherd, the Lord of Israel, because of your father's God, who helps you, because of Amalti, how pleases you with blessings of the skies above, blessing of the deep springs below, blessings of the breast and womb. Amen. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabing ito ay sa Genesis chapter 49 verses 26 to 33 na sinasabi, "The blessings of your father have surpassed the blessings of my ancestors up to the utmost bound of the everlasting hills. May they be on the head of Joseph and on the crown of the head of the one distinguished among his brothers." 27. Benjamin is a ravenous wolf. In the morning he devours the prey. In the evening he divides the spoil. 28. All these are the 12 tribes of Israel. It is what their father said to them when he blessed them. He blessed them, everyone with a blessing appropriate to him. 29. Then he charged them and said to them, I am about to be gathered to my people. Bury me with my fathers in the cave that is in the field of Ephron the Hittite. 30. In the cave that is in the field of Machpelah, which is before Mamre, in the land of Canaan.
which Abraham bought along with a field from Ephron the Hittite for a burial site. 31. There they buried Abraham and his wife Sarah. There they buried Isaac and his wife Rebekah. And there I buried Leah. 32. The field and the cave that is in it, purchased from the sons of Heth. 33. When Jacob finished charging his sons, he drew his feet into the bed and breathed his last and was gathered to his people. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po. And God bless everyone.